Tita Isabel, tumatakbong salubong sa akin ni Maui nang makapasok na ako ng bahay. Hi love! Ow! Namiss mo ba si tita ng bongga? Pinanggigilan kong pisngi niya. Yes tita, I miss you so much. Si Siyo naman ay nasa likuran nito at namimilog ang mga matang nakatingin sa amin. Pinakawalan ko ang kapatid niya at ibinukos ang mga kamay ko sa kanya. Ta! Lumapit naman ito sa akin. Binuhat ko siya at iniikot-ikot. Medyo may kabigatan si Bunso. Ma'am, ano bang pinapakain natin dito sa anak niya? Bato? Tumawa si Mami habang papalapit sa amin. Hindi ka lang sanay buhatin si Sion. Binaba ko si Bunso at siya naman ang niyakap. I miss you, Mami ko. I miss you too, Isabel. Hindi kayo nagpang-abot ng tita Kulin mo. Galing siya dito kanina. Nauna na siya sa resort. She will talk to your sister about your plan. Mang na napatingin ako kay Mami. Wala namang sinabi sa akin si tita about that, ma'am. What if ate won't agree with it? Hindi pwedeng mauwi sa wala ang mga plano ko. Lalo na't bukas ng party. Nag-aalala ka masyado. Bakit naman hindi papayag ang ate mo? Nagtataka kasi si Chloe. Dahil nakita niya ang guest list. She doesn't know these people at isa siya sa inatasan ng daddy mo about sa party. I need to be there kung ganon. What if hindi siya pumayag? Isa sa mga sasakyan ni dad ang ginamit ko. Nagpaalam nga ako kay ma'am at agad na nag-drive papuntang Isabel Royal. Panay ang bati sa akin ng mga empleyado. Agad kong hinanap sina ate at nasa opisina niya sila ni tita. Seryosong mga mukha nila, kaya siguro hindi man lang nila namalayan ang pagpasok ko. What's with that face? Nakuha ko naman ang atensyon nila. Hey, ate, I miss you. My sister face softened. Lumapit siya sa akin, saka ako niyakap. I miss you too, brat. Anya, I went. Hindi ako brat. I was about to approach Tita Kulin ng, sit down Alexa Isabel. Nagulat ako sa biglang pagseryoso ni ate. Tinanguan ako ni tita, na para bang sinasabi niya na sumunod na lang. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Mommy knows, and also mama. How about me? Can't you trust me para itago sa akin ang mga nangyari sa iyo sa Manila? Napakagat ako sa labi. Nanghingi ako ng backup kay tita gamit ang mata. Anak, it's not like that. Si Trish ang nagsabi sa akin at hindi ang kapatid mo. And I understand kung bakit hindi niya magawang sabihin ito sa inyo. Lalo na kay Sander. Ayoko lang silang bigyan pa ng alalahanin. You know that, ate. Alam mong hindi niya palalagpasin ito. He's strict and stern pero alam mong ayaw na ayaw niyang nasasaktan tayo. Hindi ko din sinabi sa'yo. Dahil ayoko nang bigyan ka ng problema at alalahanin. Maayos ka na. Finally, masaya ka na. At ayokong sirain yon. I want to do this fight alone. Pero one day Tita Kulin came at nagpapasalamat ako. Dahil tinulungan niya ako. This will be over soon. I'm sorry. Ayokong isipin na ate na hindi ko siya pinagkakatiwalaan. I'll leave you two alone. Huwag kayong mag-away. Lumabas si tita. Just make sure you won't put yourself in danger, Isabel. And end up in jail. You could have told dad about this. Ayoko pinapahamak mo ang sarili mo. Alam ko namang nag-aalala lang siya. I didn't do anything illegal, ate. I know better these people need to pay for what they did to me. I told her about the plan. Dapat ni-report mo na lang ang mga yon sa pulis. We have the best lawyers at sigurado akong maipapakulong sila. Mabuti na lang talaga hindi niya agad nalaman ang tungkol dito. That's way too easy, ate. Bailable ang slander. Huwag ka na mag-worry. This will be over after the party. Natahimik ito. Mama told me about the company. Anong balak mo? Ipapasara mo ba? Umiling ako. No, ate. Maraming taong umaasa sa kumpanyang yon. At may mga kaibigan akong nagtatrabaho doon. Pagkatapos ng party, I'll talk to dad about it.
Pwede naman nating palitan ang pangalan nito and put under RGC. Para bukod sa advertising, exports, real estates, developing at RGC Hotels and Resorts, may mall na rin. Bakit kasi hindi mo na lang sinabi kung sino ka talaga? In that way, malalaman ng iba na mali ang mga naging paratang nila sa'yo. Wala silang karapatang saktan ka. Pero dapat, hindi mo sila hinayaan. Sadyang masama lang talaga ang budhi, lalo na ng Dragona. Ayoko namang tanggapin nila ako dahil nagkataong mayaman pala ako, ate. I'm planning to tell Lorenzo the truth, pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Hinusgahan ako ng unang lalaking minahal ko, ate. Hindi niya man lang nagawang pakinggan ang mga paliwanag ko. Bumabalik na naman ang sakit na pilit kong ibinabaon. I blink my eyes para iwasang maiyak. Hindi na ulit ako iiyak dahil sa kanya. Pero tuluyan lang pumatak ang mga luha ko. Nayakapin ako ni ate. I'm sorry, Isabel. Hindi nangyari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa akin. Umalis noon dahil sa akin. Ako ang dahilan kung bakit pinili mong lumayo. Umiling ako. Wala kang kasalanan, ate. Desisyon ko na umalis. Nakatulong din naman sa akin ng malaki ang mga nangyari. Kalimutan na natin yon. Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman ako papatay ng tao eh. Biro ko. Pinahid ko na rin ang mga luha ko. She's crying too. I can't wait to meet these people. Lalo na yung Lorenzo. Malay mo, pagkatapos ng lahat ng ito, magkaayos pa kayo. Anya, I rolled my eyes. Para siyang si Mami. Sinabi ko na nga na sinaktan at lahat ako ni Lorenzo. Interesado pa rin silang makilala siya? Hindi mangyayari yung sinasabi mo, ate. Hindi naman kasi nila alam ang panglalapastangan sa akin ni Lorenzo. I'm hungry. Pag-iiba ko sa usapan. Let's go home. For sure naghanda si Mami ng tanghalian at umuwi ka. Kinuha niya ang bag at hinila ko palabas. I miss you, Isabel. Pinagigilan ni ate ang pisngi ko. Ew! Laway, ate. Pinahiran ko ang pisngi ko gamit ang palad ko. Pero namiss ko din siya. Minsan mas masarap na lang maging bata gaya ng dati. Magkakasama lang kaming naglalaro at walang inaalala sa buhay. Pag-uwi namin ay amoy ko na agad ang mga pagkain mula sa sala. Iniwan ko si ate at mabilis na tinungo ang dining area. Wow! Fiesta! Lalo akong ginutom sa mga inihanda ni Mami na nakaayos na sa lamesa. OMG! Sinigang? Let's eat! Hinagilap ko ang hand sanitizer sa bago at naglagay saka mabilis na umupo sa dating pwesto ko. Wala ka pa rin pinagbago, anak. Basta pagkain, ikaw pa rin ang nangunguna. Hinalikan ako ni Dad sa ulo. Hi, Dad! Nasaan na ba sila? Pinagkiskis ko ang dalawa kong palad. Tagutom ba sa Manila, Ate Isang? Gutom na gutom ka, ah. Kinurot ko ang pisngi ni Sian nang lumapit siya sa akin para humalik sa pisngi ko. Aray! Aray! Biro lang. Umupo na siya sa tabi ko. Dumating naman si Ian na sinenyasan lang ako. Hindi ako namiss ng kakambal ko. Magkasabay naman si ate at mami. Finally, I said and start the prayer before meal. Amen. Sabay-sabay na sagot nila pagkatapos ko. Nilagyan ako ni mami ng kanin sa plato ko habang busy ako sa paglagay ng sinigang na pork sa bowl ko. Nilagyan naman ako ni Dad ng inihaw na talaba at isang stick ng barbecue. Nagumpisa na akong kumain. Wow! Namiss ko to. This is heaven. Nabitin ang kamay ko sa pagsubong muli nang mapansing na sa akin lahat ang mata nila. What? I'm hungry and I miss this. Inabot ko din ang binagoong baboy at kumuha. Nagtawanan sila, lalo na si Sian. Tigilan niyo si Isha. Huwag mo nang pansinin ang mga kapatid mo, anak. Kain lang na kain. Ngumiti ako kay Mami. Ate, nasan nga pala si Namawi at Sion? Pati si Kuya Saide wala. Tapos na kumain ng mga bata. Nasa kwarto at pinapatulog ni May. Si Mami ang sumagot. Nagkibit balikat na lang ako sakay pinagpatuloy ang pagkain.
Halos hindi ako makahinga nang matapos ako. I'm so full. I can't walk. Sabay himas ko sa tiyan ko. Napalabi ako nang magtawanan silang lahat. Bandang 3:00 ay may nagsadatingan ng mga photographers at stylist. Kukunan daw nila kami ng family pictures. I was about to ask Ate Chloe kung nasaan ang asawa niya. Pero bigla namang dumating si Kuya Saide. Gagamitin daw nila ang mga pictures bukas sa party. Si Abby ang inutusan kong sumundo kina Sam sa airport. Pagkatapos ng pictorial, ay bumalik ako sa Isabel Royal. Inantay ko na lang sila sa lobby. Nag-text sa akin si Abby na malapit na sila. Nakahanda na rin ang mga kwartong gagamitin nila. Alex, tili ni Sam at sinugod ako ng yakap. Ganon din si Cindy. Binigyan sila ng welcome drinks, isa-isa. Ang ganda-ganda naman dito, Alex. Salamat at niyaya mo kaming magbakasyon dito. Ani Cindy. Nginitaan ko sina Anton at Willie. Matagal ko na kayong gustong dalhin dito. Kaso busy naman ako sa branch nitong resort sa Manila. Ang alam nila, nagtatrabaho lang ako sa Zoe Grand. Sinamahan ko na muna sila sa magiging kwarto nila. Ang 2 girls ang magkasama sa isang kwarto. At ganon din sina Willie at Anton. Bahala na sila kung gusto nilang magpalitan. Biriuin mo, may paraiso palang itinatago itong si Alex. Naglakad-lakad kami sa front beach. Excited na kami sa party bukas, Alex. Ayos lang ba talaga na pumunta kami? Sabi mo kasi anniversary ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo yon. Baka naman exclusive lang sa inyo. Ayos lang, Sam. Kasama niyo naman ako. Kahit sinabi nila na naniniwala silang nagsasabi ako ng totoo, alam kong may kaunti silang pagduruda. At bukas ay malalaman nila na kahit kailan, hindi ko ginamit ang kaibigan nila para sa pera. Bukas ng umaga ang dating nila Mitch at ng mga liviste. May island activities akong ipinahanda buong umaga para kina Sam. Kaya walang chance na magkita sila ni na Lorenzo. Gusto ko sa party na sila magkita-kita. I can't wait to see the look in their faces. Lalo na ng Dragona. Ayaw niyang aminin ang totoo sa anak niya. Pues, ipapakita ko sa kanya kung gaano siya kasinungaling. Lorenzo's Points of View. Kagaya ng bilin ni Mrs. Velasquez, ay naka-private plane nga kaming lumipad from Manila to Cebu. Napakayaman siguro talaga ng kumpanyang yon para ma-afford ang lahat ng ito. Si Mami, hindi ko alam kung manhid ba siya o binabaliwala niya ang coldness na ipinapakita ko sa kanya. RGC is one of the richest company here in Cebu. Pagmamayari nila ang 3 pinakamalalaking resort at 2 hotel dito sa South. Sagot ni Dad. Mayaman nga mga ito kung ganon. Idagdag pang pagiging developer ng mga ito ng real estates. Paglabas ng airport ay sinundo kami ng shuttle service na may pangalang Isabel Royal. Pinili kong pumesto sa unahan, katabi ng driver ng van. Malayo pa po ba tayo? Tanong ko. Mabilis lang po ang biyahe, sir. Wala pang kalahating oras. Nasa resort na tayo. Sagot niya. Napansin ko na may punto ang Tagalog niya. Pinagmasdan ko na lang ang dinadaanan namin. Sa malayo itanaw ko ang malawak na dagat. Sariwang hangin kaya hindi gaanong ramdam ang init ng sikat ng araw. Nandito na po tayo, sir. Sinalubong kami ng magagandang dalaga na may dalang sa tingin ko ay iced tea. Welcome to Isabel Royal, ma'am and sirs. Welcome drinks po. Hindi ako nagkamali. Magaganda nga mga Cebuana. Kahit si Dad ay pinandilatan ni ma'am. Panay kasi ang sulyap nito sa mga babaeng nasa front desk. Pinaghintay nila kami sandali habang inaayos ang pag-check-in. Nabaling ang tingin ko sa babae ngayon ay papalapit sa kinaupuan namin. Napakaganda niya. Good morning. My name is Chloe Alexandria Armondejo, the resort manager. I would like to personally welcome you all. May you enjoy your stay. Agad ako napatayo at nag-abot ng kamay sa kanya. Lorenzo Lediste. Napansin ko ang bahagyang pagdikit ng kilay niya, pero agad namang ngumiti. Saka tinanggap ang pakikipagkamay ko. Napakaganda niya. I'm sorry. Namalayan ko na lang na hawak ko pa pala ang kamay niya.
Napakaganda. Oo. Dito sa resort ninyo. Napakamot ako sa batok ko. Ngumiti lang siya ulit. May tinawag ito. Hazel, pakisamahan na sila sa magiging kwarto nila. Mr. Leviste, let's will be ready after 30 minutes. Mrs. Velasquez will join you. Yumuko ito sa kaumalis. Ang ganda ng manager ninyo. Kinausap ko yung Hazel. Maganda po talaga si Ma'am Chloe, sir. Kaso may asawa na po yon at 2 anak. Narinig kong tumawa si Dad. Maging ang bellboy na kasama namin. Ganun ba? Sayang naman. Nahuli ako ng dating. Namula siya nang kinindatan ko siya. Jeez, Lorenzo, will you stop messing with random girls? Saway ni Mami sa akin. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. Maging si Hazel na kanina ay nakangiti. Biglang nagseryoso. Magkatapat lang ang mga kwarto namin. Pagkatapos ng kalahating oras, ay bumaba na kami. Naroon na nga taghintay sa amin si Mrs. Velasquez. Binati niya kami ni na Ma'am at Dad. Napatingin ako sa mga pagkaing nakahanda sa lamesa. Ang dami naman yata nito, Colleen. Tinawag siya ni Ma'am sa first name niya. Lian, saway ni Dad kay Mami. Ipinahanda ko talaga yan para sa inyo, Lian. Ayos lang ba kung tawagin din kita sa pangalan mo? Ikaw din, Lorenzo. You can call me Tita Colleen. Nakangiti niyang sabi. Narinig mo, Reynaldo? Wala naman tayo sa opisina. Kaya ayos lang na hindi masyadong formal. Si Mami talaga. Maraming ibang guest na kasabay naming kumakain. Pero kahit maraming tao, ay magandang temperatura at maaliwalas ang lugar. 7 ang start ng party mamayang gabi. Pwede kayong mamasyal at mag-iikot-ikot sa buong resort. Mahaba pa naman ang oras. Kapansin-pansin, nagaling sa may kayang pamilya si Mrs. Velasquez. Hindi ako magtataka kung kamag-anak niya ang owner nitong resort. Pino itong kumilos, kahit maging sa pagnguya ng pagkain. I'd rather rest and prepare myself for the party, Colleen. May ibang araw pa naman para mamasyal. Noong isang araw, pa-excited si Ma'am sa magaganap na party. Pagkatapos naming mag-lunch ay bumalik si Dad sa kwarto. Naglakad-lakad ako para matunaw ang kinain ko. Ang swerte ng owner nitong paraisong ito. Kumikita na siya. Libre pa ang bakasyonan nila ng pamilya niya. May namatan akong isang pamilya. Naalala ko si Elena. Masaya ako na nagkaayos na kami. Hindi ko pa rin nakakausap si Mami about sa ginawa niya. Kahit ano pa man ang intensyon niya, mali pa rin na pakialaman niya ang buhay ko. Kakausapin ko siya bago kami bumalik ng Manila. Bumalik ako sa kwarto at pinlansya ang dala kong tux sa laundry. Nalukot ito sa loob ng maleta ko. Naisipan kong maidlip. Binulabog naman ako ng katok sa pintuan. Tapos na palang plansyahin ang damit na gagamitin ko sa party. Mga kalahating oras akong nagbabad sa jacuzzi, saka tuluyang naghanda. Nauna na akong lumabas kina Mami. Alam kong matatagalan pa sila, knowing Mom. At sa party, malawak ang function hall ng resort. Magarbo at elegante ang ayos ng buong lugar. May malaking projector sa harap kung saan may nakalagay na welcome to our Jesus Golden Anniversary. May ilan akong namataang businessman na narito. Kilala sila kaya madaling tandaan ang mamukha nila. Enzo? Napalingon ako nang may tumawag sa akin. Willie? Anong ginagawa mo dito? Lumitaw si Sam, Cindy, at Anton sa tabi nito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Si Anton. Hi, Mr. L. Mitch, ikaw din? Anong ginagawa mo dito? Kasama pa nito si Leo, isa sa mga empleyado ko. Kaya ba nakalib si Mitchell? Bago pa man sila nakasagot, ay lumapit sa amin ang isang usherette at dinala kami sa mga tables namin. Hi, Ens! Pati si Hailey ay nandito rin. Kasabay nito sina Ma'am at Dad. Iisa ang table naming 4. Sina Willie naman ay nasa bandang likod namin. Biglang nagdilim ang venue. Tanging ilaw lang ng projector at mga bumbilya sa stage ang nakasindi. Ladies and gentlemen, welcome to Rosales Group of Companies, Golden Anniversary. Nagsalita na ang host. Binanggit nito ang history ng kumpanya
kung paano ito pinagsumikapang itaguyod ni Mr. Alex Rosales, Sr. Hanggang ipinasa sa anak nitong si Alex Jr. At ngayon, ay nasa pamamahala na ng anak ni si Alexander Rosales, ang CEO ng kumpanya. I felt weird dahil panay ang banggit nila ng pangalang Alex. Tinawag ng host si Mr. Rosales. A warm welcome and good evening to all the guests, friends, my family, of course to our dynamic employees. I thank all these team personalities who have taken their time out to attend this occasion. It is my great pride to see our company growing and achieving more than what we have ever thought of. Madalas tinatanong ako kung ano ba ang dahilan at kung ano ang nasa likod ng successful ng RGC and what its biggest strength is, and I always have one impromptu reply. Ang mga empleyado, it doesn't matter where you go in life or what you achieve or what you do. What matters most is who you have beside you along the way. Nagpalakpakan ang mga empleyado nilang narito. Last but not the least, I had to thank my dad for teaching me everything up to now in running the company, and mom for the immense pillar of support they have been. To my beautiful and loving wife, Tricia, Alexis Rosales, thank you for standing behind me and help me in fighting against all the odds. No words to express my gratitude for your relentless love and support. To my youngest son, Ray, thank you for bringing joy to our family. I love you, son. Lumabas ang isang marahil ay asawa kasamang anak. Kunot nung tinitigan ko ang malaking projector, si Mrs. Velasquez, pero bakit ibang pangalang binanggit kanina? To my children, who's been a great additions to the company, Chloe Alexandria, my eldest, the current Vice President of Operations, and my other son, Troy Adrian, the President of the company. Thank you for your extraordinary dedication of bringing this company to greater heights. I take pride to say that the future of RGC is in good hands. Anak pala niya ang magandang manager ng resort. 5 months ago, Ian's twin sister also joined the company. As we celebrate the 58th golden years of this business, I would like to introduce you, your second Vice President for Operation and the current General Manager of Zoe Grand Hotel, my lovely daughter Alexa Isabel de Luna Rosales. Nagsitayuan ang mga ibang guest nang lumabas siya. Oh my God! Is that Alex? Saglit kong tiningnan si Hailey na tila na estatwa at muling itinon ang mata ko sa malaking projector. Si Alex nga. She's stunningly smiling to everyone but looks very intimidating. Niyakap ito ng pamilya. Anak siya ng CEO ng RGC at Vice President for Operation? Imposible. This is not happening. Nagpapanik na sabi ni Mami. Hindi si Alex yan. Anya? Paano ako magkakamali? Si Alex ang nasa States at ang totoong pangalan niya ay Alexa Isabel. Paano mukhang perang isang anak mayamang gaya niya? Liban na lang kung muli akong napaniwala sa mga kasinungalingan ni Mami. Alexa Isabel, points of view. Paglabas ko ay nagsitayuan at nagpalakpakan ng mga bisita. I smiled and held my head high. Bakit hindi? I am a Rosales, isa sa tagapagmana ni Dad. Panahon na para ako naman ang tingalain ng mga taong itinuring akong basura. Niyakap ko sila, Mami. Bukod sa kayamanang meron kami, ang pamilya ko ang mas maituturing na tunay na yaman ko. Congratulations, Isha anak. Maluhaluhang mami ko. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin ang gabing ito. Ganoon din si ate. Thank you. I love you all so much. Nauna nang bumaba at bumalik sa table namin sila Sian, Dad, at Ian pagkatapos akong batiin. Nasurpresa ako sa announcement ni Dad. Hindi ko naman kailangan ng posisyon sa RGC. Pero masaya ako na maging katuwang ni Ian at Ate Chloe. Huwag kang umiyak. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Pinahid ni ate ang ilang luhang nakalagpas sa mata ko. Kaya mo yan anak. Fighting. Natawa ako sa huling sinabi ni Mami. Sabay na silang bumaba ni ate. Binuksan na nilang muli ang mga ilaw sa buong venue. I can see happiness sa mata ng pamilya ko.
Shock and confusion naman ang mababasa sa mata ng mga taong ngayon lang nalaman kung sino talaga ako. It's showtime! Good evening, ladies and gentlemen. I know most of you perhaps are puzzled on my appearance tonight. Growing up, I always told my dad that I have no interest in joining the company. Lagi kong sinasabi na sila Ate Chloe na lang and my twin brother Ian or Sian when he's old enough. But I am my father's daughter. After all, dahil nandito na ako ngayon. Natawa ang ilan sa mga bisita. Ang karamihan sa inyo ay kilala na ako. At ang iba naman ay nakilala ko sa ibang katauhan. I went to Manila for almost 2 years and live as Alex. Sorry, Lolo Alex. I did use your name. Nag-thumb-ups naman ang lolo ko na nasa table kasama sila dad. I wanted to see if I could live myself without the wealth and comfort of my family. And I am proud to say that I managed and survived on my own. I also learned a lot of things. It made me recognize the value of what I have. Napakaswerte naming magkakapatid because my parents provided more than we could ever ask for. I even admire them more dahil pinalaki nila kami na pantay-pantay ang tingin sa kapwa. Mahirap ka man o mayaman. My mom would always remind me and my siblings to be humble, to be kind to everyone. Because in the eyes of God, we are all equal. Pero hindi lahat ng tao kagaya ng mga magulang ko. Some people are disdainful towards other considering them inferior o mas mababa kaysa sa kanila. I experienced it myself. Nagbulong-bulungan ang mga bisita, but it's all in the past now. This day serves as a new chapter in my life's journey. I, Alexa Isabel de Luna Rosales, will do everything to continue my family's legacy. And I stand firm in bringing this company to greater heights. Companies are like families. We build them with all our heart, putting our blood and sweat into it with solely on purpose to fulfill. That is to make it grow and flourish. And today, as family, we had a day to enjoy. It's a day to celebrate our dedication, our passion towards our work, and the vision of perfection and everything we have been assigned. Ladies and gentlemen, thank you very much and let's enjoy the rest of the night. Masigabong palakpakan ang naririnig ko mula sa mga bisita. Ryan came up to the stage handing me a bouquet of flowers. Congratulations, Isabel, he said. Thank you, Rai. He kissed my cheeks and hugged me. I told my family na sinagot ko na siya. And everyone was cheerful about it except Kuya Zaide, who seems unhappy about the news. Inalalayan ako ni Ryan pababa ng stage. Una kong nilapitan ng pamilya ko. Binati ako ng mga lolo at lola ko. Nandito din si Tita Marga, Tito Zenon, at ang mga pinsan ko, si Maddox at Marion. Congratulations, Isabel. Niyakap ako ni Tita M. Thank you, Tita M. I love you. Sunod na lumapit sa akin si Tito Zach. Pero inunahan siya ni Liam. Congrats, Cos. Sorry, Dad. You're old and slow. Baling nito sa ama. Tito elbowed his son. Ouch! Congrats, Isabel. Bati ni Tito. Niyakap ko siya pabalik nang yakapin niya ako. Marami pang lumapit. Bumati at nakipagkamay. Nangangawit ng pangako sa kakangiti. Nakita ko si Tita Colleen na papalapit sa amin nila ni Dad. He talked to a dad about something and point the table of the Leviste. Nilapitan ko naman sila Sam. Oh my God, Alex! I was right all along. You are something. Si Cindy? Something? Tanong ko. Never mind. Congratulations. Niyakap niya ako. This is quite surprising, Alex. Or ano na bang itatawag namin sa'yo? Si Anton? Isabel, cause Alexa Isabel is too long. I guess, or Alex. I'm really sorry guys, kung ngayon nyo lang nalaman kung sino talaga ako. After ng mga nangyari, I never had a chance at hindi ko din alam kung paniniwalaan niyo ako, considering what happened months ago. Nakita ko na nag-uusap sila Dad at ang mga Leviste with Tita Colleen. It's okay, Isabel. Naiintindihan ka namin. Ani Willie,
Magrereklamo pa ba kami? May kaibigan kaming milyonarya? I rolled my eyes. Ewan ko sa'yo, Wilfredo. Napangiwi ito. Sina Abby, Faye at Nicole naman ang sunod na bumati sa akin. Nagtaka ang dalawa nang mag-high five kami ni Abby. Nagpaalam na ako sa kanila dahil tinawag ako ni tita. Naabutan ko na ipinapakilala ni Dad si Mami sa mga Leviste. Wow! Kambal nga kayo, Mrs. Velasquez at Mrs. Rosales. Yung style lang yata ng buhok ang halos pinagkaiba ninyo. Narinig kong sabi ng Dragona. May paghalakak pa itong nalalaman. Plastic talaga. Ipainom ko kaya sa kanya lahat ng tubig ng fountain sa labas. Makita niya. And this is my daughter Isabel. Lumipat ako sa tabi ni Dad mula sa likod ni Mami. Ngiting asong ibinigay ko sa kanila. I didn't remember inviting Hailey. Baka ang babaeng mata pobre ang nangimbita sa kanya. Biglang naging seryoso ang mukha ng Dragona. They know me, Dad. Nagkakilala na kami sa Manila. Right? Mrs. Leveste? Namutla ito pero agad nang umiti. Yes. Nagkakilala na kami ng anak mo, Mr. Rosales. Magkaibigan sila ng anak ko. Umangat ang isang kilay ko. Si Lorenzo naman ay madilim ang anyo. What now? Mabuti na lang hinila ako ng pinsan kong si Marion sa tabi ng kapatid niya para magpicture kaming tatlo. Ang cute natin, Ate Isha. Hinalikan ko sa pisngi si Marion. 15 years old ito at ang pinakabunso sa aming magpipinsan. Marion Cyril ang buo nitong pangalan. Sinaway ko naman si Sian at Liam. Nahilain si Maddox. Don't you dare get Maddox drunk. Isusumbong ko kayo kay Lola. Banta ko sa kanila. Mas bata ito sa kanila. Jeez, he's 19 ate. Sagot ni Sian saka mabilis ang umalis. Sian is 20 and Liam is 22. Kinawayan ko si Mitch. Nag-thumbs up naman ito, nakatabi si Leo. Mamaya ko na sila lalapitan. I went to the washroom. Kanina pa ako tinatawag ng kalikasan. Naghuhugas na ako ng kamay at inaayos ang buhok ko nang pumasok si Hailey. Tinignan niya ako ng matalim. What a way to show off. Alexa Isabel, ha? Ibinalik ko ang lip tint sa handbag na dala ko at hinarap siya. Don't start with me, Hailey. Kung ayaw mong ipatapon kita palabas ng resort na to. Natigilan siya sa sinabi ko. At sa tingin mo, natatakot ako sa'yo? Marami pa namang ibang resort dyan. Anong akala mo? Pag-aari mo ang buong Cebu? Humakbang ako palapit sa kanya. Hindi mo gugustuhin kalabanin ako, Miss Hailey Smith. Pwede kitang ipatapon sa dagat nang walang nakakaalam. Kung gugustuhin ko. Iniwan ko siyang namumutla. Naglalakad na ako pabalik sa venue nang biglang may sumunggab sa akin. I lost my balance at napaluhod. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko na nakita kung sino ang walang hiyang bumangga sa akin at hindi man lang ako nilingon. Are you okay? I mentally cursed. Mukha ba akong okay? Napatingala ako sa mga nagsalita mula sa pagpulot ng handbag ko. Nakalad ang kamay ni Ryan at Lorenzo sa akin. Bakit nandito ang dalawang ito? I took Ryan's hand at inalalayan niya akong tumayo. But I flinched nang maramdaman ang kirot sa tuhod ko. Agad ko itong hinawakan. What's wrong? Magkasabay na naman nilang tanong. Sinamaan ng tingin ni Ryan si Lorenzo. Inalalayan na niya akong maglakad. Alex, can I talk to you, please? Hindi ko pinansin si Lorenzo. Please, we need to talk. Ulit niya. Ray, let's go. My knee hurts. Baling ko kay Ryan. Napasinghap ako nang walang sabi-sabing binuhat niya ako bridal style. Kaya ako maglakad. Protesta ko. Huwag kang makulit, Amazona. Let's check your knee first. Naginit ang pisngi ko. Wala na akong nagawa nang dalhin niya ako sa klinik ng resort na to. May 24 hours kaming nurse na naka-duty. Turns out may kaunting gasgas ang tuhod ko. Nang matapos malagyan ng gamot at band-aid, ay naglakad na kami pabalik sa party. Sino siya, Isabel? Bakit kanya gustong kausapin? Nawala sa isip ko si Lorenzo. Huwag na natin siyang pag-usapan, Ray. Hinila ko na siya pabalik sa party. I enjoyed the night with my family and friends.
Tapos na ang revelation, but I am not done yet. Lorenzo's point of view. The moment her father introduced her, I already knew my mom lied to me again. Yung speech niya, alam kong kami ang pinatatamaan niya, and we deserve it. I closed my fist nang may lalaking umakyat sa stage at binigyan siya ng bulaklak. Hindi pa ito nakontento. Hinalikan at tiyakap niya pa si Alex. I knew him. Siya yung nakita kong kasama niya sa bar. Na inakala kong lalaki niya. Gusto ko nang umalis sa party, pero lumapit sa amin si Mrs. Velasquez. Ipinakilala niya kami sa dad ni Alex. Pati na rin sa mami nito. Kaya pala napagkamalan ko si Mrs. Velasquez ang mami niya. Kambal pala sila. Her mom is beautiful too. Sa kanya marahil nagmana ni Alex ang buhok nito. But she has her father's eyes, brows and nose. May lahi silang kambal kaya may kakambal din siya. Na hindi niya ako sinulyapan nang lumapit siya sa amin. They know me, Dad. Nagkakilala na kami sa Manila. Right, Mrs. Leviste? She's mocking Mom and I don't give a damn. May karapatan siyang magalit sa amin. Sa akin? Yes. Nagkakilala na kami ng anak mo, Mr. Rosales. Magkaibigan sila ng anak ko. Napailing na lang ako sa sinagot ni Ma'am. Hinawakan ni Dad ang balikat ko. She was taken away by her cousin. Pinsan niya daw ito ayon sa daddy niya. I got the chance to leave. Hinanap ko siya. Nakita kong papunta ito ng banyo. Saglit akong tumigil na makita si Mitch. She's here. At ang boyfriend nito. Kaya siya nakalive. Alam nila? Sinundan ko si Alex. Medyo malayo ang banyong pinuntahan niya. Nasa labas ito. Hinintay ko na lang siya sa may pathway. Nakita kong may bumangga sa kanya at hindi man lang siya tinulungan. Mabilis akong lumapit sa kanya pero may nakasabay ako. Sabay pa kaming nagtanong kung ayos lang ba siya at naglahad ng kamay. Nakita ko ang pagkibot ng labi niya. Knowing Alex, baka minumura na niya kami. Siyempre hindi siya okay. I felt a pang of pain in my chest nang ibang kamay at tinanggap niya. Although alam ko naman na baka hindi niya tanggapin ang kamay ko. I saw her flinch nang maglakad ito. What's wrong? Magkasabay na naman naming tanong nung lalaki. Sinamaan ko siya ng tingin at ganoon din ito sa akin. Inalalayan na niyang maglakad si Alex. Alex? Can I talk to you, please? I need to talk to her. Pero hindi niya ako pinansin. Hindi niya ako tiningnan. Please, we need to talk. Ulit ko. Rai, let's go. My knee hurts. Rai ang pangalan ng epal na to? Lalapitan ko na sana si Alex nang bigla siyang binuhat ng lalaking tinawag niyang Rai. Pinigilan ko ang sarili ko na sundan sila at agawin si Alex mula sa kanya. Now that I know the truth, alam ko na rin ang dahilan kung bakit nagagalit ako kapag may kasama siyang ibang lalaki. Bumalik ako ng kwarto at pinalitan ang tux na suot ko. I ordered liquor sa bar. Mabilis naman itong pinahatid sa kwarto ko. I started drinking. Binalikan ko ang araw na yon. Tandang-tanda ko pa kung paano nagmakaawa si Alex noon. Pero hindi ko siya pinakinggan. I was too hurt and blinded by jealousy. Mahal na mahal ko siya. At ang makitang magkasama sila ni Harold at may nangyari sa kanila ay walang kasing sakit. Malaki ang kasalanan ko sa kanya ng araw na yon. Hindi ko siya pinaniwalaan. Sa halip, ininsulto ko siya at muntik ko nang kuhanin ang pahuri niya. At natatandaan ko ang sinabi niya, wala kang pinagkaiba sa kanila. Mas masahol ka pa nga. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi totoo ang lahat ng ibinibintang nila sa akin? Naniwala ko nung sinabi mong mahal mo ako. Mahal mo ako, di ba? Pero bakit ganon? Mahal mo ako pero hindi mo ako makuhang paniwalaan. Wala akong pakialam kung paulit-ulit man akong siraan ng mami mo at ng ibang tao. Pero pati ba naman ikaw? Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin yan sa akin. At hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. I'm sorry, baby. Mapatawad mo pa sana ako. Kailangan naming mag-usap, pero ayaw niya akong tignan. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Kailangan nating mag-usap, Lorenzo.
We need to leave early in the morning tomorrow. Wala na siyang sasabihin na pakikinggan at susundin ko. I'm not leaving as long as Alex is here. Gagawin ko ang lahat para kausapin niya ako. This is a trap, Lorenzo. Pinlano niya ang lahat ng ito. Simula sa pagpasok ng tiyahin niya sa kumpanya natin. Pull yourself together at pag-isipan niyo ng daddy mo kung paano mababawi ang shares na nabili nila. Hinagis ko ang basong hawak ko. Enough! Umalis ka na. Bago ko pa makalimutang ina kita. I shouted. Pinagtataasan mo ba ako ng boses, Lorenzo? Bastos ka. Wala kang utang na loob. Tumayo ako at hinarap siya. Utang? Maaring utang ko sa inyong buhay ko. Oo. Kayo ang nagluwal sa akin sa mundong ito. Pero wala kayong karapatang manipulahin ang buhay ko. Buhay ko to? I was just trying to protect you, anak. Hindi na niya ako madadala sa pag-iyak niya. Sinisira mo ang buhay ko. Sinisira mo ako. Hindi ka na nakontento na pinahiwalay mo kami ni Alena? Halatang nagulat ito sa sinabi ko. Surprise, ma'am? I know everything. Sinabi na sa akin ni Alena ang mga ginawa mo at hindi ako makakapayag na mawala din ng tuluyan si Alex sa akin. Wala kang sasabihin na paniniwalaan ko. Now, leave. Tila nag-iisip pa ito nang sasabihin. I said, leave me alone. Sinuntok ko ang pader na malapit sa akin. Dahilan para dali-dali siyang lumabas. Hindi ako aalis sa lugar na to na hindi kami nagkakausap ni Alex. Alexa Isabel points of view. I woke up feeling ecstatic. I'm positive that I'm feeling this way. Because of last night. Priceless makita ang mga mukha nila. Finally naipalam ko na rin sa kanila kung sino talaga ako. Well done, Isabel. Bati ko sa sarili ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. I will spend the next few days here in Isabel Royal. As long as the people who owe me things are here. I checked the time. Dumating na marahil ang hipon dito sa Cebu sa mga oras na ito. I fixed myself and went to the restaurant. Binati ako ng ilan sa mga bisita namin kagabi na naroon at kumakain ng breakfast. Kinawayan ako ni Sam. Mukhang kakagising lang din ng mga ito. Lumapit ako sa table nila. Good morning, girls. Nasaan ang dalawa? Sila lang kasi ni Cindy ang nasa table. Ayun sila oh, kumukuha ng pagkain sa buffet. Nguso ni Cindy habang umiinom ng coffee niya. Nilapitan naman ako ng isa sa mga waiter. Good morning po, Miss Isabel. Coffee niyo po. Ngumiti ako sa kanya. They know me too well. My head hurts so bad. Damn hangover. Reklamo ni Sam. Mukhang marami nga ang nainom ng mga ito kagabi. Tinawag kong muli ang waiter at nagpakuha ng gamot sa kanya sa klinik para sa hangover. Mabilis naman itong sumunod. Bumalik si Willie at Anton mula sa pagkuha ng pagkain sa buffet. Gising na rin pala ang prinsesa nitong resort. Ngayon ko lang na-realize, this resort is named after you, kaya Isabel Royal. Napatingin ako sa plato ni Wilfredo. Now, I'm hungry. That is the habit of naming our Jesus hotels and resort after us. Sagot ko kay Willie. Ipapasyal ko kayo sa Tricia Alexis Villa at Chloe's Heaven. It was named after my mom and my sister. Awang labi ni Wilfredo sa sinabi ko. Hindi kasi kayo nakikinig kagabi nitong si Anton. Binanggit kagabi ang ilan pang resort at hotel na pag-aari nila. Al Este Isabel. Si Sam na pinaningkitan ng mata ang nobyo. Wow, ang yaman mo pala talaga, Lex. Sabi ni Anton saka nagsimula ng kumain. Ngumiti na lang ako sa halip na sumagot. Sumabay na ako kina Sam nang tumayo ang mga ito para kumuha ng pagkain sa buffet table. I'm starving, kaya marami-rami akong kinuhang food. Eggs, bacon, tocino and fried rice. Pagbalik ko sa table namin, ay naroon na si Lorenzo. I hope you don't mind, anya, habang nakatingin sa akin. Nagkibit balikat ako. Napansin ko na nagsikuhan si Anton at Willie. Tahimik kaming kumain. Mabuti na rin dahil gutom ako.
at gusto kong mabusog. I'm on my last piece of bacon nang tumunog ang phone ko. Hello ate, good morning. Bati ko sa kapatid ko. Gusto ka raw makasama ni Maui. Isinama ko sila ni Yaya May at wala naman siyang pasok. Okay lang ba? Alam ko kasing may mga bisita ka. Ate, must be driving dahil may naririnig akong ingay mula sa kalsada. I don't mind ate. Namimiss ko na rin siya. Narinig ko ang pagtili ni Maui nang sinabi na ate na pumayag ako. Mukhang inagaw pa nito sa ina ang cellphone. Tita Isabel, malapit na po kami. See you. I love you. Nakuha talaga nito ang pagiging malambing ng ina. I'm in the restaurant, love. Dito mo na lang ako puntahan. I love you too. I ended the call. Nakita kong nakatingin silang lahat sa akin. Salubong naman ang kilay ni Lorenzo. I'm sorry about that, guys. Tinawag kong muli ang waiter para humingi ng kape at ipinakuha ko na rin ng pagkain si Maui. Sabi na ate hindi daw ito masyadong nakakain dahil excited na makita ako. Hindi nagtagal ay marinig ko na tinawag ako niya. Tita Isabel. Masiglang lumapit ito sa akin at yumakap. Hi love. Pinapog ko siya ng halik na ikinatawa niya. Yaya May, kumain ka na muna. Ako nang bahala kay Maui. Ang ganda-ganda naman niya. Isabel? Hello baby girl. Binati ni Sam si Maui. Pamangkin ko nga pala guys. Anak ng ate Chloe ko, si Maui. Bahagyang yumuko si Maui at nagtago sa leeg ko. Love, don't be shy. Say hello to my friends. Hi Maui, I'm Tito Willie. And this is my girlfriend, Tita Sam. Siya naman si Tito Anton at ang girlfriend niya, si Tita Cindy. Tinignan sila ni Maui isa-isa. Kailangan talaga naka-emphasize yung girlfriend. How about you, mister? What is your name? Is Tita Isabel your girlfriend? Nanlaki ang mata ko sa lumabas na bibig ni Maui. Humalakak naman si Wilfredo at Antonio. Sinamaan ko sila ng tingin, kaya tinikom ng mga ito ang bibig. I'm Tito Enzo, baby. And yes, I'm your tita's girlfriend. He's a friend, Maui. Agaw ko sa anumang sasabihin ng walang hiya. They are all my friends from Manila. Pinaningkitan ko siya ng mata. He has his playful smirk on his face. Ang kapal ng mukha. Hinayaan kong kumain si Maui while I'm talking to Sam and Cindy. Ang tatlong lalaki naman ang nag-uusap. We went separate ways para magpalit ng damit for swimming. Inutusan ko na rin ang iyaya ni Maui na bihisan nito. Pabalik na ako sa kwarto ko nang lumitaw mula sa kung saan si Lorenzo. Akala ko umalis na ito. We need to talk, Alex. Humarang siya sa harapan ko kaya umiwas ako at naglakad. Please, Alex. Just hear me out. Anong karapatan niyang hingin sa akin na pakinggan siya? Samantalang halos magmakaawa ako sa kanya noon. Pero hindi siya nakinig. I know galit ka. Pero sana naman, kausapin mo ako. Binilisan ko ang lakad ko saka mabilis na pumasok sa elevator na nakabukas. Akmang susundan niya ako, pero hinarang siya ng gwardya. Sir, bawal po kayo dyan. For management use lang po yan. Narinig kong sabi ni Manong bago nagsara ang pintuan ng elevator. The perks of being in Rosales. Wala siyang sasabihin na pakikinggan ko. I prepared another surprise for them pagbalik nila ng Manila. Pagkatapos kong isuot ang red two-piece swimsuit, ay pinatungan ko ito ng kulay puting beach ivory crocheted cover-up. Saka ako muling bumaba. Bitbit ang maliit na bag kung saan nakalagay ang cellphone ko at sunscreen at isang libro. I also wear my shades. Tinawag ko si Maui at nilagyan ng sunscreen. Binilinan ko si Yaya May na bantayan itong mabuti kahit marunong na itong lumangoy. Nabanggit sa akin ni Ate Chloe na muntik na itong malunod kaya pinaturuan niyang lumangoy for safety. Pinili kong umupo sa pool bed at pinanood si Maui na masayang nakikipaglaro sa ibang batang naroon. Isabel, let's swim. Ngumiti ako nang tawagin ako ni Sam sa pangalan ko.
Alam kong naninibago pa sila. Pero agad ako nang seryoso nang mapatingin ako kay Lorenzo. Bakit siya nakangiti? Naglagay na lang ako ng sunscreen. Nilalagyan ko ang balikat ko nang may lumapit sa aking foreigner. Hi! Bati niya sa akin. Alanganin akong ngumiti. Medyo may edad na ito at malaki pang tiyan niya. Let me help you with that sunscreen. Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. Nagsisisi ako kung bakit ko inalis ang cover-up ko. Para kasing tumatagos sa kaluluwa ko ang titig ng matandang ito. No, I'm fine, but thank you anyway. Pero mukhang wala itong balak umalis. Tumingin ito sa pool bed sa kanan at naroon ang towel, gamit ni Maui. Pigil ang hininga kong tumingin ito sa kaliwa, pero laking gulat ko nang naroon si Lorenzo at masama ang tingin sa foreigner. Teka, paano nandito na siya? Naroon siya sa pool kanina, kasama ng iba. Nagulat ako nang kunin niya sa akin ang sunscreen at pumesto sa likod ko. Yes? Do you need anything? Masungit na tanong nito sa foreigner. Oh, nothing. I'm leaving. It was nice meeting you, chika. Baling nito sa akin. Napatuwid ako ng upo nang maramdaman ang pagsagi ng tuhod ni Lorenzo sa pang-upo ko. What are you doing? Tanong ko sa kanya. Bigla itong lumipat sa harapan ko na todo ang ngiti. Finally, Anya, pwede ba lumayas ka sa harapan ko? Angil ko sa kanya. Baka akala niya natutuwa ako sa paglapit-lapit niya sa akin. Biglang nawala ang ngiti niya. Is that the way you say thank you now? Tinulungan kita mula sa matandang yon. Tinasan ko siya ng kilay. Sinabi ko bang tulungan mo ako? I can handle him myself. Palagi ka nalang pabida. I glare at him. Anong feeling niya sa sarili niya? Superhero? Itinaas nito ang dalawang kamay, pero ang mga mata naman ay nasa dibdib ko. Mga lalaki talaga. Wow! What do we have here? Don't tell me nagkabalikan na kayo. Ano na naman ang ginawa mo dito, Alex? Nandito na ang isa pang pabida-bida. May your own business, Perlita? Masungit na sagot ni Lorenzo sa kanya, sa katuluyang umalis. Natawa ako ng mahina. What's funny? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paano ang hampas lupang tulad mo ay nakarating dito sa Cebu at na-afford ang resort na to? Ako kayang nagpapunta sa kanya dito. Dapat yata ipinahulog ko na lang siya sa dagat. I have my ways, Perlita. Mahina ang sagot ko sa kanya. Tumawa ito ng malakas. What ways could it be? Ang manghuthot ng pera sa mga lalaki? Sige lang, Perlita. Tumawa ka lang, baka last mo na yan. Kumunot ang noo nito. Are you threatening me? Umiling ako. Advance kasi ako mag-isip. Lalong sumama ang mukha niya. May ipapangit pa pala siya. Ang sabihin mo, nagkakandara pa ka para talaga kay Lorenzo. Kahit saan siya pumunta, nakasunod ka na parang aso. Tumayo ako. Maliit siguro ako pero mas matangkad pa rin ako kay Perlita. I don't care about him and I don't give a damn if you believe me or not. Out of my way. I'm going to swim. Napaatras siya habang nakatingala sa akin. That's right. Matuto siyang tumingala sa akin. And oh, I heard nalulugi na daw ang kumpanya ninyo, Perly. Natigilan siya. Paano na yan? Bakit naman kasi nag-import kayo ng mga illegal? Mahigpit pa naman ang Bureau of Customs ngayon. Dahil sa administrasyong Duterte. Naiwan siyang namumutla sa sinabi ko. How did I know? Simple lang. Walang nakakalagpas kay Alexa Isabel. Lumangoy ako patungo kina Sam. Nakita ko namang sumunod din siya. Umahon na lang ako at bumalik sa pool bed. I deal with her again later. Napatingin ako kay Maui. Naroon si Lorenzo at nakikipaglaro sa kanila. May karga itong batang babae na mas maliit kay Maureen. At panay ang tawa. Ganoon din ang mga ibang bata. May sinasabi siya sa mga ito. Sa gilid ng pool ay may mga yaya sa tingin ko ay nanay ng mga bata na tuwang-tuwa habang pinanonood si Lorenzo. Tinawag ko si Yaya May at inutusang kunin na si Maui.
Medyo mainit na ang araw. Baka kung ano pang sabihin sa kanya ni Lorenzo. Pero pare ang maktol nito. Tita, please. Later na lang. I want to play more. Tito Enzo is so funny. Muli itong lumingon kung saan naroon ang mga kalaro at si Lorenzo. Anong pinakain niya sa pamangkin ko? At nakuha niya agad ang loob nito. Please, Tita Isabel. Pinalukot pa nitong mukha. Fine. 30 minutes. Mainit na Zoe Moran. Masusunog yung balat mo. Mahigpit niya akong niyakap sa mabilis na tumakbo, pabalik sa mga kalaro. Binilinan ko na lang si May, nabantayan siya. Isinuot kong cover up ko, saka naglakad papunta sa bar. Baka isipin ni Lorenzo, pinanonood ko siya. Alex, pwede ka bang makausap? Lumapit sa akin ang Dragona. I'm not Alex. It's Miss Rosales. To you, Mrs. Leviste. Hindi kami close noon, at mas lalong hindi kami close ngayon, para tawagin niya ako sa first name ko. Can I ask you something? Pwede bang mag-move on na tayong lahat, at kalimutan ang nakaraan? I did what I did to protect my son, at hindi mo maintindihan yon, hanggat hindi mo pa nararanasang maging ina. Seryoso ba siya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, ganoon na lang? Huwag na tayong maglokohan, Mrs. Leveste. Alam naman nating nasasabi mo lang yan dahil hindi ako ang hampas lupa gaya ng inaakala mo. Sinalubong ko ang mga tingin niya. Alam ko ang binabalak mo, Alex. Bistado ng plano mo. Bumili ng share sa kumpanya namin ang tita mo para pabagsakin kami, hindi ba? Ano naman ang alam niya sa kumpanya? Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na wala ka namang alam, Mrs. Leviste. You're not part of the company. So what's the point? Namula ito sa sinabi ko. Iniinsulto mo ba ako? Napatingin sa amin ng ilang tao na nasa bar sa pagtaas ng boses niya. No, I'm just stating the fact. Ang asawa at ang anak mo lang ang may alam ng pasikot-sikot sa kumpanya ninyo. Wala kang alam sa pagpapatakbo nito. Siya ang tunay na hampas lupa at hindi ako. Sa bagay, beauty queen ka nga naman. Saan nga ba ang probinsya mo, Mrs. Leviste? Bigla itong tumayo sa kinaupuan. Hindi kita kailanman nagugustuhan para sa anak ko, kahit pag-ano kadami ang pera mo. Saka ito mabilis na umalis. Natakot yata ang Dragona na makalkal ang nakaraan niya. Hindi pa tayo tapos, Mrs. Leviste. Nagpahanda ako ng lunch para sa mga kaibigan ko. Namataan ko si Michelle. Don't tell me kagigising niyo lang. Medyo basa pa ang buhok nito. Beshiwap, medyo napasarap lang ang tulog. Alam mo namang, it's more fun when malambot ang higaan. Bungis-ngis nito. I rolled my eyes. Mag-order na lang kayo ng pagkain ni Leo. Charge it to your room. Naligpit na kasi nila ang buffet. Tanghali na po. Pumalakpak naman ito sa kabinalikan si Leo sa my dining. Nagpahanda na rin ako ng lunch para kina Sam. Binalikan ko si Maui, pero wala na sila sa pool. Baka binihisan na ito ng yaya niya. Nagpunta ako sa office ni Ate Chloe. Nakita ko naman ito na naglalakad patungo sa may garden sa labas ng opisina nito at may kausap na lalaki. Si Lorenzo. Ano na naman ang binabalak niya? Bakit niya kinakausap ang ate ko? Lorenzo's points of view. Gumising pa rin ako ng maaga. Kahit medyo napadami ng alak na nainom ko kagabi, balak kong kausapin si Alex. At alam kong mahihirapan akong gawin yon. Pero hindi ako titigil hanggat hindi kami nakakapag-usap ng maayos. Sumabay ako kinawiling mag-breakfast. Hindi ko akalaing makakasabay ko rin si Alex. Nasa isang table kami. I hope you don't mind. I'm trying to make her talk to me. Pero blanco ang mukhang tiningnan niya ako at nagkibit balikat. As if hindi ako nag-e-exist sa kanya. Hindi ko siya masisisi. Somebody called at tinawag niya itong love. Mabuti na lang at pamangkin pala nito ang tinutukoy. Maui is cute. Naisip ko lang kung hindi siguro nangialam si Mami sa amin at natuloy ang pagpapropose ko sa kanya, baka kasal na kami. And who knows?
We could be expecting our first child right now. How about you, mister? What is your name? Is Tita Isabel your girlfriend? Lihim akong napangiti sa tanong ni Maui, samantalang nanlaki naman ang mga mata ni Alex. Or baka dapat pag-aralan ko na siyang tawaging Isabel. Humalakak si Wilfredo at Antonio sa tanong ni Maui. Kita kong sinamaan nito ng tingin ang dalawa na ikinatikom ng bibig ng mga ito. I'm Tito Enzo, baby, and yes, I'm your Tita Isabel's boy. He's a friend, Maui. Agaw nito sa sasabihin ko. They are all my friends from Manila. Pinaningkitan niya ako ng mata na siya namang ikinatuwa ko. At least pinapansin na niya ako. Nagkayayaan kaming mag-swimming. Agad kong sinundan si Alex nang umalis ito. We need to talk, Alex. Humarang ako sa harapan niya. Umiwas naman ito at naglakad. Please, Alex. Just hear me out. I know galit ka pero sana kausapin mo naman ako. Pero mabilis itong naglakad at pumasok sa elevator na nakabukas. Susundan ko dapat siya, pero hinarang ako ng gwardiya. Sir, bawal po kayo dyan. For management use lang po yan. I step back and walk away. Bumalik na lang din ako sa kwarto ko. Nakita kong palabas sila Dad. Mrs. Velasquez is inviting us for tour around the resort. Would you like to come? Dad said. Mailap naman ang mga mata ni Mami at wala din akong balak na kausapin siya ngayon. Kayo na lang, Dad. May mas importante akong gagawin. Nagpalit ako ng damit at saka muling bumaba sa pool area. I joined the gang for swimming. Hindi naman nagtagal ay bumalik na rin si Alex. Kulay pula ang two-piece na suot nito na anilag dahil sa manipis na damit. Nagdamit pa siya. Pinagpipiyastahan siya ng mga lalaki. Kung dukutin ko kaya ang mga mata nila. Akala ko nakalimutan ko ng damdamin ko sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pero galit lang talaga ako at pinilit kong itago ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. At ngayong alam ko na ang totoo, mas na-realize ko na mahal ko pa rin siya. Na kaya nagagalit ako sa tuwing may iba siyang kasamang lalaki. Nakita ko na may pinapahid ito sa katawan, marahil ay sunscreen. Nang may lumapit ditong foreigner. Medyo may edad na ito at malaki pang tiyan. Balak yatang makaisa? No, I'm fine, but thank you anyway. Dinig kong tanggi ni Alex sa matanda. Tapyatan ng lolo niyo ang Alex ko. Naupo ako sa bakanting pool bed katabi ni Alex. Tila nagulat pa ito nang malingunan ako. Kinuha ko ang sunscreen sa kamay niya at pumesto sa likod nito. Yes? Do you need anything? Masungit na tanong ko sa foreigner. Wala yata itong balak na umalis. Oh, nothing. I'm leaving. It was nice meeting you, chika. Baling nito kay Alex. Sikmuraan ko kaya siya. Napasinghap si Alex nang tumama ang tuhod ko sa pang-upo niya. Ang lambot. What are you doing? Ako naman ang natigilan. Lumapit ako sa harapan niya at saka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Finally, kinausap niya rin ako. Pwede ba? Lumayas ka sa harapan ko? Napapikit ako. Ang sungit. Is that the way you say thank you now? Tinulungan kita mula sa matandang yon. Tinaasan niya ako ng kilay. Ahitin ko yung kilay mo eh. Makita mo. Joke lang pala. Sinabi ko bang tulungan mo ako? I can handle him myself. Palagi ka na lang pabida. She glared at me. My, is she really glaring sa gwapong tulad ko? Itinaas ko na lang ang dalawang kamay ko bilang tanda ng pagsuko. Mahirap galitin pa siya. Baka lalo niya pa akong hindi ko usapin. Naalala ko ang unang beses na nagkita kami. Ganito din siya kamaldita. Prinsesa ng kamalditahan. Pati yung mga taong inupahan ni ate, para pilitin akong siputin ang blind date na sinet up niya, hindi nito sinasanto. Naglanding ang mga mata ko sa naka-expose niyang cleavage. Mas maganda ang view pag malapitan. Wow! Anong meron dito? Huwag niyo sabihin sa akin na nagkabalikan na kayo. Ano na naman ang ginagawa mo dito, Alex?
Nandito na naman ang isang ito. Inabala pa ang pagsasightseeing ko. Mind your own business, Perlita. Pakiba niya sa mga buhay namin. Inis na tumayo ako at umalis. Naglakad-lakad ako nang nakasalubong ko si Mrs. Manager, ang kapatid ni Alex. Magandang umaga, ma'am. Bati ko sa kanya. Good morning din sa'yo. Napaka-formal mo naman. You call me Chloe or Ate Chloe. Alam ko kung sino ka. Ex ka ng kapatid ko, hindi ba? Minasahay ko ang batok ko. Napaka-straightforward din niya. Hindi ko tuloy malaman kung kakausapin ko pa siya o aalis na. Walk with me, Lorenzo. Anya. Aaminin ko. Hindi ako natutuwa na sinaktan mo ang kapatid ko. But in a way, gusto ko na rin magpasalamat. Takang napatingin ako sa kanya. Narinig mo naman siguro kagabi. Walang interes si Isabel sa negosyo ng pamilya namin. Noon pa man. Pero pagbalik niya from Manila, nagbago ang pananaw niya sa maraming bagay. Siya na mismo ang nagsabi kay Dad na gusto niyang maging bahagi ng RGC. At naniniwala ako na malaki ang kinalaman mo o ninyo doon. Dahil sa ginawa nila Mami at dahil na rin sa akin. I'm sorry. Alam kong malaki ang kasalanan ko kay Isabel. At hindi ko ginusto ang mga nangyari. Lalo na ang saktan siya. At handa akong gawin ang lahat para lang mapatawad niya. Ang tanga ko lang talaga. Dahil napaniwala ako nila Mami. Mas madaling paniwalaan ang mga bagay na nakikita kaysa sa kung anong nararamdaman natin. Isabel will never show you how hard she is. Siya yung tipo na bibihira kong umiyak pero malalim kong masaktan. She will choose to ignore you kaysa kumprontahin ka. Kailangan mong mailabas ang nararamdaman niya para mapatawad ka niya. At hindi madaling gawin yon. Kaya pala hindi niya ako pinapansin. Mahal ko ang kapatid mo, Miss Chloe. Nabulagan lang ako sa mga kasinungalingan nila Mami. Pero handa na akong gawin ang lahat para maging ayos kami ng kapatid mo. I want my baby back. Gusto kong bumalik na kami sa dati. Hindi mo ba alam na may boyfriend na si Isabel? What? Boyfriend? Sinabi niya sa amin na sinagot na niya si Ryan. I don't know kung kilala mo siya. Ryan? Ray? Yung lalaking kasama niya kagabi. Hindi ko alam na may boyfriend na pala siya. Nagmahal na ba siya ng iba? Kaya din siguro hindi na siya interesadong kausapin ako. Anong gagawin mo? Susuko ka na ba? Natigilan ako sa tanong ng kapatid niya. Marami din kaming pinagdaanan ng asawa ko bago kami ikinasal. Matagal kaming nagkahiwalay. Awa ng Diyos, napagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok dahil sa isang bagay, Lorenzo. Nginitian niya ako. Mahal namin ang isa't isa. Mahal na mahal. Marahil nito ang asawa. Kilalang kilala ko ang kapatid ko at siguro kilala mo din siya. Isa lang ang tanong ko sa'yo. Napatingin ako kay Mrs. Chloe. Tingin mo ba masaya siya? Naiwan akong naguguluhan sa sinabi ng kapatid ni Alex. Ibig ba niyang sabihin, hindi masaya si Alex? Bumalik na ako sa may pool. Tanging si Parley na lang ang nandoon at tila nakikipagtalo sa bata. Pati ba naman bata pinapatulan niya? I'm not salbahe eh. Dinig kong sabi ng bata, si Maui. Alam mo bang salbaheng mga batang sumasagot-sagot sa matanda? Napatawa ako ng mahina. So matanda na pala si Parley. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa bata, Perlita? Pati ba naman ang musmos pinapatulan mo? Namutla ito nang makita ako. Tito Enzo, lumapit sa akin si Maui at niyakap ang mga binti ko. Umiiyak na ito. Wait, kilala mo ang batang yan? I pick up Maui at agad naman itong napayakap sa leeg ko. Pwede ba, Pearly? Hinaan mo yung boses mo. Natatakot sa'yo si Maui. Saka naman dumating si Alex. Kasama nito yung lalaki kagabi. Siya siguro si Ryan. Maui? What's wrong? Takang tanong nito sa pamangkin. Come, akmang kukunin nito sa akin si Maui. No, I want Tito Enzo. Kurot nung tiningnan ako ng masama ni Alex.
Kilala mo din ang malditang yan? Mula sa akin ay napatingin si Alex kay Perlita. You're dead, Perlita. Anong sabi mo? Maldita ang pamangkin ko? Mas lumapit ito kay Pearly. Kaya pala maldita ang batang yan. Pamangkin mo pala. Nasa dugo. Ayaw talagang paawat nitong si Pearly. Gusto yata niyang lumutang sa dagat. Kung meron mang maldita dito, ako lang yun, Perlita. Mamimili ka ng papatusin. Kung ayaw mong talupan ko yung mukha mo, o di kaya, ipatapon kita sa dagat para makasama mo mga kamag-anak mo. Namutla si Pearly saglit, pero agad na tumaas ang kilay. Sino ka sa tingin mo? Hindi ako natatakot sa iyo. Anya. Nasa teritoryo kita, Perlita. Kami ang nagmamay-ari ng lupang tinatapakan mo, ng kwartong tinutulugan mo, mamayang gabi at ng buong resort na to. Kaya kung ako sa'yo, matuto kang lumugar. Laglag ang panga ni Perlita. Nananaginip ka ba? Kayo ang may-ari nitong resort? Are you kidding me? Narinig mo bang ilusyon nitong babaeng ito, Renz? Seryoso ko siyang tiningnan. I'm sorry, Pearly, but she's telling you the truth. Kinuha ko ang local newspaper na nasa my table. Front page nito ay tungkol sa party kagabi. Here, read this. Bakit kasi wala ka sa party kagabi? Maui? Hi! Halika na. Yung Ryan naman ang sunod na sumubok kunin si Maui sa akin. No! Ayoko sa'yo. Tiningnan muli ako ng masama ni Alex. What did I do? Nagtataka din ako kung bakit ayaw na bumitaw sa akin ng bata. Ihatid ko na lang siya sa room ninyo. Wala nang nagawang mang ito dahil ayaw sumama ni Maui kahit sa yaya nito. 3 lang kaming umakyat. May tatawagan lang daw yung Ryan. Anong pinakain mo sa pamangkin ko? At ayaw nang bumitaw sa'yo. Selos naman agad ang Alex ko. Gusto ko sanang sabihin, kaya lang baka mag-weld na naman siya. Shh! Saway ko sa kanya. Napansin ko kasi na mukhang nakatulog na si Maui. Pagpasok ko sa kwarto nila ay maingat ko siyang inilapag sa bed. Inalis ko na rin ang sandals niya. Saka kinumutan. Ngumiti sa akin ang yaya nito. Lumabas na rin ako. Nakasunod naman sa akin si Alex. Sinusundan na niya ako ngayon. Pwede mo na bang sagutin ang tanong ko? Ang sungit niyo talaga. Naabutan ko lang sa Perlita na pinapagalitan yung bata. Sinaway ko siya. At yun, binuhat ko ang pamangkin mo. Tapos dumating na kayo ng boyfriend mo. Jeez! Bakit parang ang bitter ng pagkakasabi ko nung huli? Siguraduhin mo lang, huwag mong idadamay si Maui sa mga kalokohan mo. Malilintikan ka sa akin. Kita mong bibig ng babaeng to. Kasalanan ko ba kung palagi ang loob ng bata sa akin? Baka kasi ramdam niya na hindi ako masamang tao. Aalis na ako. Nilagpasan ko siya sa katuluyang lumabas ng pinto. Anong pinag-usapan niyo na Ate Chloe kanina? Humarap ako sa kanya. Seryoso ba siya? Stalker ko na siya ngayon. Bakit alam niyang nagkausap kami ng kapatid niya? Wala naman, sagot ko. Huwag kang magkailala, Viste. Anong sinabi mo sa ate ko? Wala naman talaga. Yung ate niya ang maraming nasabi sa akin, pati yung tungkol sa boyfriend niya. Wala nga. Saka kung meron man, sikreto na namin yun ni Ate Chloe. Bigla niyang hinila ang collar ng damit ko. Dahilan para maglapit ang mamukha namin. Tigilan mo ang paglapit-lapit sa pamilya ko. Nalalaki ang matang sabi niya. Langhap ko ng mabango niyang hininga. Napatingin ako sa labi niyang namimiss ko ng halikan. Ang kaninang galit niyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Baby? Damn! Bakit kasi sa lahat ng lalabas sa bibig ko, iyon pa? Hawak kong nasaktan kong pisngi dahil sinampal niya ako pagkatapos ko siyang tawaging baby. Pumunta ako sa kwarto ni Anton at Willie. Kailangan ko ng tulong. What? Exaggerated na sagot ng mga ito pagkatapos kong sabihin ang pakay ko. Aware ka naman sigurong may boyfriend na si Isabel. Kung ngayon kinakasal nga sa simbahan na itatakbo pa, sila pa kaya na alam kong baguhan pa lang? Hindi problema sa akin yan, pare. Tulungan niyo ako mag-isip ng paraan para masolo ko siya at makapag-usap kami ng maayos. Kung ayaw niyong malaman nila Sam at Cindy ang mga kalokohan ninyo.
Damay-damay na to. Bukas, pupuntahan namin ang private island nila at kasama siya. Humanap tayo ng paraan para maiwan kayong dalawa doon. Napangiti ako sa idea ni Anton. I'll go there separately para hindi siya maghinala. Gumawa kayo ng paraan para maiwan siya. Nag-high five kaming tatlo. Pabalik na ako sa kwarto ko nang maisipan kong sumaglit sa bar ng resort. Hindi pa man ako nakakalapit sa bar, nakita ko si Ryan na tila balisa. May kausap ito sa cellphone. Lumapit ako sa kinaroroonan niya at nagkubli sa halaman. I'm doing the best I can. Hindi ko siya pwedeng madaliin. Naging abala siya nitong mga nakaraang araw dahil sa party. Kapag inalok ko siya ngayon, sigurado akong tatanggihan niya lang ako. I need more time. Please, be patient, Veronica. Can I see them? On Saturday. Thank you, Veronica. Sino naman kaya si Veronica? Niloloko ba niya si Isabel? Sakay na ako ng bangka na maghahatid sa akin sa private island ng mga Rosales. Nauna na sila Alex. Isabel. Doon kasama ang mga kaibigan namin. Hindi pinapayagan na mag-overnight doon ang mga guest unless may pahintulot mula sa management. May dala akong tent at ilang gamit na kakailanganin namin ni Isabel. Sana lang ay magtagumpay ang plano namin nila Anton at Willie. Napahanga ako nang malapit na kami sa isla. Napapalibutan ito ng puting buhangin. Pinapanatili itong natural ayon kay Ate Chloe. Sa kanya ako nagpaalam ng personal. Sinabi ko din ang tungkol sa plano namin ng mga kaibigan ko. I don't want them worrying kung nasaan si Isabel. Pumayag naman si Ate Chloe at ang tanging bilin niya ay wag ipipilit ang sarili ko sa kapatid niya. Sakaling ayaw nitong makipag-usap sa akin. I doubt kung magagawa nitong deadmahin ako. Lalo na kung kaming dalawa na lang ang maiiwan sa isla. I came prepared. Mula sa tent na tutulugan, blanket, mga pagkain na paborito ni Isabel. Naninibago pa rin ako sa pagtawag sa kanya, sa totoo niyang pangalan. Pero alam kong dapat ko nang sanayin ang sarili ko. We need a fresh start at sisimulan ko yun sa pagtawag sa kanya sa totoo niyang pangalan. Sir, naibaba na po namin lahat ng gamit na dala ninyo. Nagpasalamat ako sa may-ari ng bangkang sinakyan ko at sa dalawa pa nitong kasama. Naghanap ako ng mapagtatayuan ng tent at nagsimulang ayusin ito. Pagkatapos isaayos ang mga gamit, ay naglakad ako papunta sa lugar kung saan nagmumula ang ingay ng mga kaibigan ko. Napansin naman agad ako ni Willie. We told Sam and Cindy about your plan. Ayaw nilang pumayag nung una, pero napilit din namin sila ni Anton. Mabuti na lang hindi sumama ang mga kaibigan ni Isabel. Pati na rin ang sekretarya mo at ang nobyo niya. Kahit yung boyfriend ni Isabel ay hindi nakarating. I handed him the drink. May pampatulog yon. Sapat lang para makaalis sila at maiwan kami ni Isabel. Salamat pare. I just need to talk to her nang hindi niya ako iniiwasan o tinatakasan. Dito, wala siyang choice kundi kausapin ako. Sana gumana ang plano natin. Good luck. Bumalik na ito kina Sam. I also joined them. Halatang iniiwasan ako ni Isabel. Kita ko nang iabot sa kanya ni Willie ang bottled water na nilagyan ko ng pampatulog. Bandang 4:00 nang dumating ang bangkang susundo sa amin pabalik ng resort. Mahimbing na ang tulog ni Isabel sa loob ng tent. Nagpasalamat ako kay Anton at Willie. Masama naman ang tingin sa akin ng dalawang babae. Inabala ko ang sarili ko sa pag-ihaw ng mga dala kong barbecue. Siyempre, may dala akong uling. Boy Scout yata ako. Malapit ang malutong ulam. May kanin na akong in-order mula sa restaurant kanina. Ang mahal na prinsesa na lang ang kulang at tulog pa. Anumang oras ay gigising na rin ito. What the hell? Did she just cursed? Kailan pa siya natutong magmura? Anong ginagawa mo? Bakit ako nandito? Nasaan ang iba? Buti na lang hindi nakakamatay ang mga tingin niya. Baka mauna pa akong matusta sa mga iniihaw ko pag nagkataon. Nasa resort na sila. Natulog ka kasi kaya naiwan tuloy tayo. Ay joke, ibinalik ko ang atensyon ko sa iniihaw ko. Huwag mo nga akong pinagloloko. Babalik na ako sa resort.
Ang sungit niya talaga. Lumabas ito ng tent. Kung kaya mo bang lumangoy patawid, sige, go! Hamon ko sa kanya. Bigla na lang itong napatili ng kumidlat. Kanina ko pa napapansin na medyo dumidilim ang langit. Kaya inagahan ko na ang pag-iihaw ng ulamin namin. Sigurado akong kagagawan mo kung bakit tayo naiwan dito. Wala nang bangka ang tatawid dito dahil magdidilim na at masama pang panahon. Alam kong walang bangkang tatawid dito sa isla. Advance akong mag-isip. Inalam ko ang oras ng last trip nila. Binato niya akong tsinelas. Ang sama ng ugali. Ouch! Sinamaan ko siya ng tingin. Tinamaan lang naman ako sa likod. What? Sigaw niya. Bigla namang kumulog ng malakas. Napatakbo ito sa tabi ko. Napangisi ako. Sige, hala. Magsungit ka pa. Panakot ko sa kanya. Tinapos ko ng pag-iihaw ng barbecue. Kita ko namang napatingin sa paper plate na pinaglagyan ko ng mga naluto ko na. Iniabot ko sa kanya ang 2 stick ng isaw. Kita ko ang pagdadalawang isip niya kung tatanggapin ba niya yon o hindi. Ibabalik ko na sana sa plato sa pag-akalang hindi niya tatanggapin. Nang kinuha niya ito mula sa kamay ko, kakain din pala. Kumain na tayo. Bago pa lumakas ang hangin at bumuhos ang ulan, inirapan niya ako. Akala ko ay magmamatigas pa siya, pero naupo din ito sa inilatag kong tela kung saan naroon ang mga pagkain. Inorder ko lang sa restaurant ng resort ang pansit at sisig na parehong paborito niya. Bakit kasi tayo nagpaiwan dito? Mukhang may bagyo pa naman. Nakasimangot na tanong nito habang ngumunguya. Wala pa rin pinagbago ang gana nito sa pagkain. Shh! Kumain na lang muna tayo. Masamang magsusungit sa harap ng pagkain. Sige ka. Sasakit ang tiyan mo. Lihim akong napangiti nang hindi na ulit ito nagsalita. One of the many rules to deal with girls. Kapag nagsusungit ang babae, bigyan mo lang ng pagkain. Tatahimik yan. Tapos na kaming magligpit nang bigla na naman itong magsalita. Paanong nakatulog ako at naiwan tayo dito? Naglakad ako palay sa kanya. This is it, Lorenzo. Bulong ng utak ko. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya. Tumigil ako at humarap sa kanya. I want to talk to you. Nang hindi mo ako iniiwasan na parang may nakakahawang sakit. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Aminado ako, Alex. Nagsalubong ang mga kilay namin. Alright. Isabel, what made you think na pakikinggan at kakausapin kita? Magsungit na sagot niya. We both need this, Isabel. Pagkatapos nito, hahayaan na kita at hindi na kita guguluhin pa. I lied. Hindi na ako papayag na mawala siya. I'll do everything just to have her back in my life. Fine. Anya, nagmadali akong umuwi noon nang marinig ko mula kay Willie na naglasing ka. Dahil nalaman mo na magkasama kami ni Hailey sa Singapore. Hindi ko alam na siya ang pupunta dahil ang usapan ay ang daddy niya ang makakasama ko para kausapin ang client. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. She's still pretty as before kahit nagsusungit. Right, and you didn't bother to tell me? To think na magkausap naman tayo lagi? Napakamot ako sa batok ko. Wala akong pagtingin kay Hailey and she's not important to me. I was so excited to see you that day pagbalik ko. Kasi ang unang beses nating nagkalayo ng ganoon katagal. At hindi ako handa sa mga nalaman ko ng araw na yon. Lumapit ako sa kanya. I was so jealous to believe you. The pain was unbearable that time. And I'm so sorry kung hindi kita pinaniwalaan. She looked away. Malaki ang naging epekto sa akin nang iwan ako ni Alena, ang unang babaeng minahal ko. Naniwala akong iniwan niya ako at sumama siya sa iba. Sa mas mapera at mas may kayang ibigay ang lahat sa kanya. Nagalit ako sa kanya. And it also made me question myself. Am I not good enough para ipagpalit niya sa iba? Noong araw na yon, sa mga narinig ko mula kina Mami, bumalik lahat ng sakit ng nakaraan sa pag-aakalang niloko mo rin ako. I'm so sorry. Alam kong hindi ko na mabubura ang lahat ng sakit na ipinaramdam namin sa'yo. Pati na rin ang nagawa ko sa'yo ng araw na yon. Nasaktan lang ako ng sobra, Isabel. I'm sorry na hindi kita pinaniwalaan.
I'm sorry. Nakita kong paggalaw ng balikat niya. She's crying, and I am too. Wala nang magagawa ang sorry mo. It's too late. Malamig niyang sagot. I know, at hindi kita pipigilan kung balak mo kaming paghigantihan. Hindi rin kita pipigilan kung kukunin mo ang kumpanya. Lumingon siya sa akin. Pinahid ang mga luha niya na ikinaatras niya. Alam kong ikaw nakabili ng 30% shares ng kumpanya namin. At alam ko rin na hindi nagkataon lang ang pagpasok ng kakambal ng mami mo sa Leviste Corporation. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako hahadlang sa mga plano mo, Isabel. Kung sa ganitong paraan mababawasan ang sakit na dinulot namin sa'yo, patuloy ang pagluha niya, na siya namang pinapahid ko. Niyakap ko siya. Pumapalag siya pero mas sinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. I'm sorry. I'm so sorry, baby. Alam mo ba, I wanted to propose to you that day nang umuwi ako. Bumili pa nga ako ng singsing sa Singapore. Imagine how I feel nang salubungin ako ng balitang yon. I was devastated. Kaya patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa'yo. Nang araw na yon, Isabel, hindi ko sinasadya. Pinakawalan ko siya. Lumuhod sa harap niya. I'm so sorry. Tumayo ka dyan. Pinahid niya ang mga luhang lumalandas sa pisngi niya. Tumayo ka, sabi. Kulang pa to para sa lahat ng nagawa namin sa'yo. At para sa panlalapastangan ko sa'yo ng araw na yon, I almost raped her that time. Naglakad dito palayo. Baby, I'm sorry. Patawarin mo na ako. Bigla namang pumatak ang ulan. I closed my eyes. Pati ang langit. Nakikisimpat siya sa akin. Napadilat ako nang may tumama na naman kung ano sa dibdib ko. Binato na naman niya ako ng tsinelas niya. Namimihasa na siya. Tumayo ka, sabi dyan. Lorenzo, ano ba? Tatayo ka ba dyan o gusto mong lalo ako magalit sa'yo? Agad akong tumayo. Bit-bit ang isang niyang tsinelas at saka siya hinila sa loob ng tent. Kumuha ako ng towel sa bag ko at ibinigay sa kanya. Hindi naman kami gaanong nabasa. Nalaman ko din na si Mami ang dahilan kaya iniwan ako ni Alena. Nagkita kami kay Len lang. She's happily married at may baby na rin siya. Malungkot na tumingin ako sa labas. Ang sama-sama talaga ng mami mo, sagot niya. She is. At pinaninindigan niya na para sa ikabubuti ko ang mga ginagawa niya. Nagbubulag-bulagan siya. Sa katotohanan sinisira niya ang buhay na pilit kong binubuo. Naging mabuti naman akong anak sa kanya. Pero ito ang napala ko. Nawala sa akin si Alena. Wala akong nagawa. Sana naman sa'yo. May magawa pa ako, Isabel. She handed me back the towel. What's done is done, Lorenzo. We can't go back. Hinawakan ko ang isang kamay niya. Please, Isabel, give me another chance. Let me make it up to you. Hindi nagbagong nararamdaman ko sa'yo. Binawi niya ang kamay niya. I am already with someone, Lorenzo. I can't hurt him. I can't hurt Ryan. Pumikit ako. Mahal na ba niya ang lalaking yon? Do you love him? Gusto kong batukan ang sarili ko. There are things that I love about him. Hindi ko magagawang saktan si Ryan. Her answer gave me hope. Somehow.